Diamond Beach sa Nusa Penida ay ipinangalan dahil sa natatanging mga batong apog na hugis diamante na namamayani sa dalampasigan at sa paligid ng dagat. Ang mga matulis at matatalim na batong ito ay kahugis ng diamante, dahilan kaya't tinawag ito ng mga lokal at mga bisita na Diamond Beach. Hanggang 2018, halos hindi mapasukan ang Diamond Beach. Ito ay nakatago sa ilalim ng matataas na bangin ng apog at kilala lamang ng mga lokal at ilang mapagsapalang manlalakbay. Ang pangalan nito ay nagmula sa mga batong hugis diamante na matatagpuan sa baybayin. Ang hindi gaanong alam ng marami ay ang kasaysayan nito bilang isang sikretong lugar. Kamakailan lamang ito nabuksan sa publiko matapos lagyan ng hagdan sa gilid ng bangin, na nagdala dito mula sa pagiging tagong paraiso tungo sa pagiging isa sa pinaka-photogenic na destinasyon sa Bali. Hanggang ngayon, nananatili itong isang lihim na mapayapa kung ikukumpara sa mas mataong mga dalampasigan sa Bali, at umaakit ito sa mga handang maglakbay para sa pulbos puting buhangin, turkesa na alon, at mga dramang bangin. Ang dalampasigan ay pinakamagandang bisitahin sa pagsikat o paglubog ng araw upang makaiwas sa dagsa ng tao at maranasan ang mahiwagang liwanag. Hindi inirerekomenda ang paglangoy dahil sa malalakas na alon, ngunit kapansin-pansin ang tanawin mula sa talampas at kakaiba ang karanasan ng paglalakad pababa, tinawag dahil sa natatanging mga bato. Nakuha ng beach ang pangalan nito mula sa mga kapansin-pansing batong apog na hugis diamante na nakakalat sa baybayin, na nagbibigay ng kakaibang tanawin na madalas kunan ng litrato. Kamakailan lamang naging madali ang puntahan. Halos hindi mapuntahan at untouched ang Diamond Beach hanggang 2018 nang gumawa ng hagdan pababa sa bangin na nagbigay daan sa mga bisita na marating ang maputing buhangin sa unang pagkakataon sa makabagong turismo. Postcard na tanawin, kilala ang dalampasigan dahil sa pinungputing buhangin, turkesa na tubig, at matataas na batong apog na nagbibigay ng ilan sa mga pinakakamanghang tanawin sa baybayin ng Bali. Pakikipagsapalaran patungo sa dalampasigan. Ang pagpunta sa beach ay nangangailangan ng pagdausdos pababa sa isang matarik na hagdang bato na nililok sa gilid ng bangin. Sa huling bahagi ng pagbaba, kinakailangan gumamit ng lubid bilang suporta, kaya't ang biyahe ay masasabing adventurous at kapaki-pakinabang. Sa oras ng high tide, malaking bahagi ng dalampasigan ay nasa ilalim ng tubig. Pinakamainam bumisita sa low tide para mas malawak ang dalampasigan at mas ligtas ang pagdalugad. Bagaman nakakaengganyo ang malinaw na tubig, malalakas ang agos at may mga tagong bato kaya delikado ang paglangoy. Pinapayuhan ang mga bisita na mag-ingat at unahin ang kaligtasan. Sa kabila ng lumalaking kasikatan, itinuturing pa ring hidden gem ang Diamond Beach kumpara sa mga mataong beach ng Bali. Kaya makakaranas ka dito ng mas tahimik at tunay na karanasan. Ang Atu Beach, isang magandang dalampasigan na hindi rin masyadong dinadayo ng marami. Ang Rumah Pohon Tree House sikat bilang viewpoint at Instagram spot. Madali lamang lakarin mula sa Diamond Beach. Ang malinaw na tubig ay perpekto para sa snorkeling. Kitang-kita ang makukulay na buhay dagat kahit malapit lamang sa pampang. Ang dalampasigan ay lalo ng kahima-himala tuwing pagsikat o paglubog ng araw, kung kailan mas pinapaganda ng liwanag ang kulay ng buhangin, dagat, at mga bangin, at kakaunti lamang ang mga tao. Ang mga batong apog na hugis diamante sa Diamond Beach ay pangunahing nabuo dahil sa mga prosesong heolohikal na kinasasangkutan ng pag-ulan at pag-crystallize ng calcium carbonate, na siyang bumubuo ng batong apog sa pamamagitan ng parehong biolohikal at kemikal na paraan sa loob ng milyong taon. Ang batong apog ay nabubuo kapag ang calcite o aragonite ay umaalis sa dagat na mayaman sa natunaw na calcium at carbonate ions. Maaaring mangyari ito sa biolohikal na paraan, kung saan maraming organismo sa dagat tulad ng mga korales at kabibe ang kumukuha ng calcium carbonate para gawin ang kanilang mga shell at skeletong panlabas, o kaya ay kemikal. Kapag ang mga kondisyon gaya ng temperatura, presyon, at antas ng carbon dioxide ay pabor sa pag-ulan ng mga calcite crystals. Ang mga calcite crystals na bumubuo sa batong apog ay may natatanging rhombohedral cleavage, na nagreresulta sa mga geometric na hugis, kabilang na ang mga mukha na kahawig ng diamante na may tiyak na mga anggulo na 78 degree at 102 degree. Ang likas na pattern ng paghati ng mga kristal na ito ay maaaring magbigay sa mga batong apog ng hugis diamante kapag nalantad at na-erode na. Sa paglipas ng panahon, ang pagguho at pag-erode dulot ng hangin, ulan, at alon ng dagat ang humuhubog sa mga bangin at mga bato ng apog na nagpapatingkad sa mga hugis diamante sa pamamagitan ng pagpili at pag-alis sa mas malambot na bahagi habang ang mas matitigas at matatalim na mga kristal ng calcite ang nananatili.
Ang matatarik na bangin at mga pormasyon ng bato sa Diamond Beach ay bunga ng mga prosesong ito ng erosyon na kumilos sa batong apog sa mahabang panahon ng heolohiya. Ang mga pormasyon ng batong apog ay bahagi ng mga sinaunang deposito ng dagat na naitaas dahil sa mga puwersa ng tectonics na kaugnay ng komplikadong heolohiya ng kapuluang Indonesia. Ang pag-angat na ito ang naglantad sa batong apog sa ibabaw ng lupa kung saan hugis ang mga ito ng erosyon upang maging mga natatanging hugis na kahawig ng diamante. Ang mga batong apog na hugis diamante sa Diamond Beach ay hindi direktang hinubog ng mga proseso ng tectonics upang maging ganitong hugis, ngunit malaki ang ginampanan ng mga ito sa paglantad at pagdeform ng mga bato na nagbigay daan sa likas na cleavage ng kristal at erosyon upang hulmahin ang mga natatanging anyo. Ang batong apog ay orihinal na nabuo bilang mga sedimentaryong deposito mula sa dagat na nagmula sa naipong calcium carbonate mula sa mga kabibe, koral, at iba pa sa mga sinaunang dagat. Sa paglipas ng milyon-milyong taon, ang mga puwersa ng tectonics na kaugnay ng banggaan ng mga plate at pag-angat ay nagtulak sa mga patong ng batong apog na ito pataas mula sa lebel ng dagat, na naglantad sa mga ito sa ibabaw ng lupa kung saan maaaring kumilos ang erosyon. Sa panahon ng aktibidad ng tectonics, tulad ng regional metamorphism o mga pangyayari sa pagbuo ng bundok sa mga areas kung saan nagtatagpo ang mga plate, nararanasan ng mga bato ang presyon, pilay at pagkabasag. Ang mga stress na ito ay maaaring lumikha ng mga bitak, punit at cleavage planes sa batong apog na nakaapekto sa paraan ng pagkabasag at pag-erode ng bato. Ang mga pormasyon ng batong apog ay bahagi ng mga sinaunang deposito ng dagat na naitaas dahil sa mga puwersa ng tectonics na kaugnay ng komplikadong heolohiya ng kapuluang Indonesia. Ang pag-angat na ito ang naglantad sa batong apog sa ibabaw ng lupa kung saan hugis ang mga ito ng erosyon upang maging mga natatanging hugis na kahawig ng diamante. Ang mga batong apog na hugis diamante sa Diamond Beach ay hindi direktang hinubog ng mga proseso ng tectonics upang maging ganitong hugis, ngunit malaki ang ginampanan ng mga ito sa paglantad at pagdeform ng mga bato na nagbigay daan sa likas na cleavage ng kristal at erosyon upang hulmahin ang mga natatanging anyo. Ang batong apog ay orihinal na nabuo bilang mga sedimentaryong deposito mula sa dagat na nagmula sa naipong calcium carbonate mula sa mga kabibe, koral, at iba pa sa mga sinaunang dagat. Sa paglipas ng milyon-milyong taon, ang mga puwersa ng tectonics na kaugnay ng banggaan ng mga plate at pag-angat ay nagtulak sa mga patong ng batong apog na ito pataas mula sa lebel ng dagat, na naglantad sa mga ito sa ibabaw ng lupa kung saan maaaring kumilos ang erosyon. Sa panahon ng aktibidad ng tectonics, tulad ng regional metamorphism o mga pangyayari sa pagbuo ng bundok sa mga areas kung saan nagtatagpo ang mga plate, nararanasan ng mga bato ang presyon, pilay at pagkabasag. Ang mga stress na ito ay maaaring lumikha ng mga bitak, punit at cleavage planes sa batong apog na nakaapekto sa paraan ng pagkabasag at pag-erode ng bato. Ang pagkakagawa ng hagdanan pababa sa Diamond Beach ay isang malaking hamon sa larangan ng inhinyeriya at manual na paggawa. Inakala ng mga manggagawang Balinese na masyadong delikado ang proyekto, kaya ang mga Javanese na manggagawa ang tumanggap ng hamon. Ang resulta ay isang estrukturang matibay at praktikal na umaangkop sa matarik at mabatong bangin, dahil sa pagkakaroon ng hagdanan sa Diamond Beach. Naudyok ang iba pang nagmamay-ari ng lupa sa paligid na gumawa rin ng kani-kanilang hagdang pababa sa kani-kanilang mga cliff beach. Itinuturing ngayon ang mga hagdanan na ito bilang mahahalagang pasukan at arkitekturang landmark sa Nusa Penida. Ang Diamond Beach Nusa Penida swing na nakasabit sa pagitan ng dalawang punong niyog at overlooking sa beach ay naging pangunahing atraksyon din. Bukod sa nagbibigay ng kakaibang karanasan, ito ay naging sikat sa social media at lalo pang nagpapaganda sa visual na appeal ng dalampasigan. Ang Nusa Penida, kabilang na ang paligid ng Diamond Beach, ay kilala sa kasaysayan bilang isla ng itim na salamangka dahil sa mga alamat tungkol sa masasamang espiritu at mga mangkukulam na nananahan dito. Dati, dito ipinatapon ang mga kriminal, kalabang politikal, at mga taong pinaghihinalaang gumagamit ng itim na mahika. Pinaniniwalaan na dito naghari ang kinatatakutang demonyong hari na si Makaling, na nagdala ng kaguluhan at kamalasan sa Bali bago siya tuluyang ipatapon sa isla. Pinaniniwala ang nananatili ang espiritu ni Makaling, lalo na sa mga sagradong lugar tulad ng templo ng Ped, kaya ang isla ay itinuturing na may makapangyarihang espiritual na enerhiya. Si Dalem Bungkut, ang huling pinuno ng Nusa Penida, ay sinasabing nagbago bilang si Ratu Jede Mas Mekaling, isang dakilang Panginoon na may gintong pangil na nagdulot ng mga sakit at epidemya sa Bali bilang paghihiganti.
Ang alamat na ito ay konektado sa mistikal na reputasyon ng isla at sa pagdiriwang ng Nyepi, ang araw ng katahimikan sa Bali, na layuning lituhin at itaboy ang masasamang espiritu tulad ni Mekaling. Sa kabila ng madilim nitong reputasyon, ang Nusa Penida ay isang lugar ng pilgrimage para sa mga Bali na Hindu na naghahanap ng espiritual na balanse. Itinuturing ang templo ng Ped bilang pinagmumulan ng kapangyarihan kung saan nagsusumikap ang mga deboto na pag-isahin ang positibo at negatibong mga enerhiya na sumasalamin sa dobleng kalikasan ng isla bilang lugar ng panganib at espiritual na paglilinis. Isang mas makatao at nakakabagbag damdaming misteryo ang kwento ni Naputu at Ketut, dalawang magkasintahan mula sa magkaibang baryo na pinaghihinalaang nagkaroon ng kanilang ipinagbabawal na relasyon sa Diamond Beach. Idinagdag nito ang isang romantikong alamat sa lugar. Ayon sa lokal na alamat, ang mga batong hugis diamante na nakakalat sa beach ay regalo ni Dewi Danu, ang iginagalang na diyosa ng dagat sa mitolohiyang Balinese, na sumasagisag sa banal na pagpapala at proteksyon para sa lugar. Ang dramatikong mga bangin, kumikislap na puting buhangin, at turkesa na tubig ng beach ay nagbibigay ng halos iba't ibang mundo na atmosfera. Maraming bisita at lokal ang nakakaramdam ng makapangyarihan at misteryosong enerhiya dito, na pinalalakas pa ng reputasyon ng isla at likas na kagandahan ng tanawin.